Mga kabayan, si Kamanong po, inyong lingkod, ay muling nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan na po tayo, umpisa na po natin. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito po mga nakarang araw na pahayag po ni Atty. Guanzon, ni Atty. Rowena Guanzon mga tambay. Ito po ay napakalaki pong katotohanan. 100% po na tama po ang sinabi niya, lalong-lalo po nung sabihin niya po na hindi magnanakaw ang Vice President Sara Duterte. Dahil meron naman po siyang basihan. Dahil siya po ay naging commissioner po ng COA. Hindi po ba? Naging chairman po siya ng COA, mga kabayan. At alam niya po ang pasikot-sikot at basihan ng COA, ng Commission of Audit, mga kabayan. Pakinggan po natin si Atty. Rowena Guanzon kung paano niya po nasabi na talaga pong hindi naniniwala ang taong bayan, lalong-lalo po ang Bisaya at Mindanao. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito mga kababayan. Ang mga tao, inis na people are sick and tired. Mga magnanakaw sa gobyerno and no matter what they say about Sara Duterte, hindi naniniwala yung mga Bisaya na nagnakaw si Sara. At saka even lawyers, confidential fund, 129 million, ginako niya ba yun? Eh sabi ng COA, may unmodified opinion sila. Opo. Kanina lang. Wala namang problema. So, sa akin, hindi naman yan betrayal of public trust kung hindi siya nag-liquidate na maayos kasi nag-COA commissioner ako eh. Opo. Eh di kung mapatunayan sa COA na hindi niya na-liquidate na maayos, eh di mag-refund siya. Yun naman talaga ang rule. Ipapa-refund siya ng commission. Pag hindi siya nag-refund, eh siyempre abulin siya ng gobyerno. Opo, dun siya kakasuhan. Yun lang. Pero yung nag-kickback siya dahil nag-commission siya, wala. Diba? So, yung nag-ghost project siya, wala. So, paano po, Mama Bing, lahat ng to nangyayari and we only have 2 years to go? So, does that mean that our country needs to wait for another 2 years for this all to end? For all these corruptions? At nakakalungkot yung ekonomiya as a result. Stock market, bagsak. Dollar, 59.45. Sabi na, mas okay ngayon sa OFW kasi mataas ang dollar. Eh anak, ilan lang naman ang OFW? Paano naman tayo na yung mga regular na tao. Na mafe-feel natin pag mataas ang dollar, tumataas din yung mga bilihin. Correct. Kasi yung iba, ini-export din yung mga material ba? Opo. Yung ini-export yung materials na ginagawa ng mga produkto. The cost is higher, so they sell it to us higher. Plus may VAT pa tayo na 12%. Mataas na VAT sa buong Asya. Sa tourism, bagsak. Ano ba yan si Secretary Franco? Secretary Franco, with respect, you're good-looking. You're good-looking. Ma'am, you're so good-looking. Eh, that is not the forum for your pictures. We're trying to promote the country. You promote our beaches, the people, the nature, ganyan. So anyway. Yan, totoo po lahat yan eh. Hindi po talaga corrupt ang Vice President, mga bayan. Dahil sinabi po mismo ni Atty. Guanzon, lalo po ang COA. Wala pong sinasabi ang COA na corrupt po. Yan ang po ay napakadalas na po natin, napakarami na po nating komento dyan sa sitwasyon na yan. Kaya nga lang po, dito po sa sinabi ni Atty. Guanzon ay napakarami dahil ito po ay in-interview pa po ito nung mga nakaraang linggo. Nung nakaraang linggo po ito in-interview po ng isang artista na si Aiko Melendez, mga kabayan. At lahat po ay sinabi po ni Atty. Guanzon. Mahaba pa po yan. Hindi lang naman po ang sinasabi ni Atty. Guanzon ay bagsak, sinasabing hindi magnanakaw ang Vice President. Dahil nga po, wala naman talaga siyang ninakaw. At wala rin po siyang flood control. At wala po siyang mga ghost project. Hindi po ba, mga kabayan? At doon po ay binoljak din po ni Atty. Guanzon ang ating ekonomiya. Hindi po ba? Pati ang ating tourism, bagsak. Maganda lang po itsura ng sekretary, pero ang ekonomiya po bagsak at pati ang turismo bagsak. Ang ekonomiya sadsad, pati ang dollar sa piso, nakita nyo po palitan ngayon. Malapit na po mag 60 pesos. Pero sinasabi nila maganda raw po dahil mataas ang dollar. Pinaliwanag po ni Atty. Guanzon, maganda.
maganda raw dahil mataas. Pero yung bilihin naman, tataas din. Dahil karamihan po ng produkto ng ating bansa ay puro export. Hindi po ba? Kailangan po ng dolyares yan. Pag mataas ang dolyares, ibabawiin po yan ng mga negosyante. Hindi ba? Ng mga oligarkiya, mga oligarko na naghahari sa ating bansa. Lalo-lalo po sa mga produkto sa buong bansa. Kontrolado po nila yan. Hindi po ba? Kaya nga po tama po yung sinabi ni Atty. Guanzon i-compare mo ang mga kababayan nating OFW. Ilang milyon, pero yung naiwan sa Pilipinas, naiwan sa bansa natin, naiwan tayo sa bansa natin. Ilang daang milyon naman. Mahigit 100 milyon po tayo sa ating bansa. Kung sabihin po natin ng ating mga OFW ay 10 milyon, hindi po ba? 100 milyon pa rin po ang naghihirap. Lalong-lalo po ang majority naman po sa ating bansa ay mahihirap. Hindi po ba? Sa kakarampot po. Kakarampot na kinikita po natin sa ating bansa. Pero napakataas po ng bilihin. Ramdam po natin yan. Dahil po napakagaling po nila sa ekonomiya. Hindi po ba? Kaya nga po 3 taon tayo naghihirap. Lalong-lalo po sa napakamamahal na bilihin. Ang ginawa lang po nila solusyon, yung kanila pong kadiwa. Yung kadiwa nila na sinasabing 20 pesos na bigas na wala naman po sa buong Pilipinas. At limitado lang po ang makakabili riyan. Hindi po ba? Kaya nga po, lahat po halos ngayon mataas. Paano po bababa ang ating bilihin? Walang pumapasok na mga malalaking negosyo. Walang mga nag-i-invest. Ayon na rin mismo kay Atty. Guanzon. Kaya yan po mga kabayan, majority po ng Pilipino, katulad po ni Kamanong at katulad po ni Atty. Guanzon, ay naniniwala po dahil po mismo si Atty. Guanzon ay isa pong dati po siyang chairman po ng Commission of Audit, mga kabayan. At nagtrabaho po siya dyan na matagal. At naging COMELEC chairman din po yan, si Guanzon, mga kababayan. Kaya alam niya po ang mga pasikot-sikot at trabaho po ng COA, mga kababayan. Ang napakasakit lang po na nangyari po, yung trabaho po ng COA na sinasabing wala naman pong anomalya at korupsyon ng Vice President, pero hindi po yan pinaniniwalaan ng napakaraming magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Kasi po, sila po kasi ang mga nagnakaw sa ating bansa. Napilit po nilang pinagtatakpan at gusto po nilang isisi sa Vice President ang mga ninakaw nila para po ma-divert. Kasi ang kinatatakutan po kasi nila, napakalakas po ng ating Vice President sa majority ng Pilipino. Ayaw na ayaw po nilang makaupo ang Vice President bilang Pangulo ng Bansa, real talk. Dahil po malilintikan po sila. At sisingilin po lahat sila sa mga pinaggagawa nilang pagnanakaw at pagwawalangya at pamumulitika ng mahigit 3 taon na, mga kababayan. At kung magpapatuloy pa, magpapatuloy pa rin po ang pagnanakaw nila umano. Dahil wala naman po nakikita at napapatunayan sila sa mga Pilipino. Maliban po, puro korupsyon ang nakikita natin. Wala pong malalaking proyekto sila na nakikita mga Pilipino. Patsi-patsi. Patsi-patsi lang po. At napakahilig pang mag-credit grabber umano. Hindi po ba? Mabibilang mo lang po sa mga daliri mo ang mga proyekto nila. Hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte na grabe po ang build buong Pilipinas. Hindi po ba? Hindi mo mabibilang sa mga daliri mo at nakikita ng mga Pilipino hanggang ngayon. Pero sa kanila, ang nakikita po natin ay puro po pagnanakaw nila umano na pinagtatakpan at grabing pamumulitika sa mga kalaban nila sa politika. At ang nakita pa natin na ginawang kawalanghiyaan nila, ang magpatapon pa po ng napakahusay at napakagaling na Pangulo sa kasaysayan ng ating bansa. Ipinatapon lang po nila na parang hayop na walang due process na nakuha ang dating Pangulo. Yan po ang nakita po ng mga Pilipino na pinagagawa po nila, mga kababayan. At ngayon naman po ay sinusunod po nila ang Vice President para po mapabagsak nila. Buti na lang po, meron pong mga kapwa natin Pilipino na katulad po ni Rowena Guanzon na nagpapaliwanag po sa taong bayan na hindi magnanakaw
talaga ang Vice President. Maliban po sa tunay na mamagnanakaw na pilit pong ginagamit. Ang napakasakit lang po mga kabayan, bago tayo magtapos. 3 taon mahigit po silang namulitika at korupsyon ang pinagagawa nila umano. Ang tanong, ano po ang ginagamit nilang pera riyan para mamulitika? Hindi po ba pera natin? Buwis natin? Kaya wala po silang nagagawa. Dahil po, ang ginawa po nilang trabahuhin, pabagsakin lang po ang mga Duterte. At imposible naman po na hindi gamitan ng pera yan. Saan po kukuha ng pera yan? Hindi po ba sa buwis natin? Lalong-lalo po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Sa tingin nyo, kikilos ang ICC? Real talk. Hindi po ba gagamitan ng pera yan umano? ICC pa? Napakaraming sanction yan. Ang kaperahan po ng ICC ay nakasanction sa Amerika. Hindi nila magalaw. Sa tingin nyo, nakasanction at napakarami lang problema sa kaperahan. Hindi kukuha ng pera yan sa Pilipinas, umano. Bobo na lang po ang magsasabi na hindi nababayaran ang mga hindot na yan. At bobo na lang po ang maniniwala na hindi ginamitan ng pera yan ng mga korap na politiko at guhaman at sakim sa kapangyarihan. Hindi po ba? Maraming salamat po, Atty. Guanzon. Thank you po sa inyo. At maraming salamat din po sa inyo mga kababayan. Lalo po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo. At thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo. At thank you rin po at shoutout po sa inyo po mga kababayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Phil Am, Balance Vision TV, Gayat Shena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng mga California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Ingat-ingat po kayo. At syempre po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. Tiis-tiis lang po at hindi naman po sila panghabang buhay riyan mga kababayan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.